Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN, Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Tagapagbalita, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Lunes, panibago na namang beauty queen ang ating mga kasama ngayong araw bilang special guest co-host. Walang iba kundi si Ms. Stephanie Ladignon, Miss Global Universe Philippines 2025. Magandang umaga sa iyo, Ms. Stephanie, at welcome po sa ating programa. Bumati muna kayo sa ating mga ka-PNM, Ms. Stephanie. Magandang umaga po, Sir Eton, at sa ating mga tagapanood ngayon. Huwag po nating kalimutang i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Tinatayang 1 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes nasabat sa Palawan. Miyembro ng Communist Terrorist Group sumuko sa mga otoridad sa Eastern Samar. At police response mas pinaigting. Chief PNP Police General Torre ikinatuwa ang feedback ng publiko. Narito naman ang mga balitang hatid ng ating PNM correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Nakumpiska ng mga otoridad ang kahong-kahong smuggled cigarettes na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 1 milyong piso sa isinagawang operasyon sa bayan ng Rizal, Palawan. Tinitiyak naman ng pambansang pulisya na paiigtingin pa ang kanilang pagbabantay upang mapigilan ang pagpasok ng mga kontrabando sa bansa. Ang report mula kay Patrolwoman Abigail Dato. Pinagsanib na pwersa ng 2nd Special Operations Unit Maritime Group, Philippine Tobacco Institute, Criminal Investigation and Detection Group Palawan, Palawan Police Provincial Office, Rizal Municipal Police Station at iba pang ahensya ng gobyerno ang tinatayang mahigit 1 milyong pisong halaga ng sigarilyong hinihinalang hindi dumaan sa tamang pagbubuwis. Isinagawa ang operasyon noong ika-18 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Barangay Punta Bayan ng Rizal, Palawan. Ang operasyon ay naisakatuparan sa bisa ng search warrant na inilabas ni Executive Judge Ramon Chito R. Mendoza ng Regional Trial Court Branch 165 sa Brooks Point. Kabilang sa mga nasamsam na produkto ay 1,000 rims ng New Berlin na nagkakahalaga ng 700,000 pesos, 350 rims ng Fourth Menthol na nagkakahalaga ng 245,000 pesos, 441 packs ng New Berlin na nagkakahalaga ng 30,800 pesos, 11 rims ng Modern Cigarettes na nagkakahalaga ng 6,930 pesos, at 221 packs ng Fourth Menthol na nagkakahalaga ng 14,700 pesos.
Arestado sa nasabing operasyon ng isang lalaki na kinikilalang si alias Melnor, 47 years old at residente ng barangay Punta Baja, Rizal, Palawan. Ang suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Section 1401 ng Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act at Section 6 ng Republic Act No. 10643 o Graphic Health Warnings Law. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya pa rin ng PNP 2nd Special Operations Unit Maritime Group ang suspect at ang mga nakumpiskang produkto para sa kaukulang proseso at investigasyon. Ang matagumpay na operasyong ito ay nagpapakita ng mas pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa smuggling at iba pang uri ng iligal na kalakalan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako po ang iyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Abigail Vidato, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman. Tapos sa kamay ng mga operatiba ng Ifugao Police Provincial Office ang nakatalangka for Provincial Most Wanted Person matapos itong mahuli sa bisa ng warrant of arrest kaugnay sa kaso nitong statutory rape. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Jesly Sabado. Ng mga tauhan ng Ifugao Police Provincial Office, ang number 4 Provincial Top Most Wanted Person sa sitio Ibulaw, Bagingig, Kiangan, Ifugao, kamakailan. Kinilala ni Police Colonel Jeremias G. Oyawon, Provincial Director ng Ifugao PPO, ang suspect bilang isang 40 anyos na lalaki, isang trabahador at residente ng Bolog, Kiangan, Ifugao. Ang nasabing akusado ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Judge Romeo Oyami Habiling, Regional Trial Court, Branch 14, Lagawe, noong Hunyo 9 taong kasalukuyan sa kasong 3 counts statutory rape kaugnay sa Section 5B, Article 3 ng RA 7610. Ang akusado ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Kiangan Municipal Police Station para sa dokumentasyon bago ang turnover sa nasabing korte. Samantala, naging matagumpay ang pag-aresto sa nasabing akusado sa pagsisikap ng pinagsanib na operatiba ng Ifugao PNP sa pangunguna ng Kiangan Municipal Police Station, katuwang ang mga tauhan ng RMFB 15 at Regional Intelligence Unit 14. Tiniyak naman ni Police Colonel Uyawon sa publiko na lalong papaigtingin ng Ifugao PNP ang kanilang operasyon upang mahuli ang mga lumalabag sa batas at masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayan sa buong lalawigan ng Ifugao. Mula dito sa Baguio City, ako yung PNN Correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sabado. Kalaboso ang isang lalaking drug suspect ng Taguig PNP matapos mahulian ng mahigit 100,000 pisong halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation sa Western Bicutan, Taguig City. Nakipalita dyan si Patrolwoman Ivy Corporal. Arestado ang isang bagong tukoy na drug suspect sa buy-bust operation ng mga tauhan ng Taguig City Police Station sa Barangay Western Bicutan, Taguig City. Kinilala ang suspect na si alias John Paul, 25 anyos, walang trabaho at isang street-level individual. Nakuha mula sa kanya ang 2 sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 27 gramo at tinatayang halagang 183,600 pesos. Kasama ang buy-bust money at isang camel-labeled cigarette box. Inihahanda na rin ang kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 laban sa suspect na isasampa sa Taguig City Prosecutor's Office. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Corporal. Pinangunahan ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Deputy Chief PNP for Administration, ang turnover of command ceremony sa Camp Florendo San Fernando, La Union, kung saan formal na umupo si Police Brigadier General Dindo Reyes bilang Regional Director ng Police Regional Office 1. Alamin ang mga naging kaganapan mula kay Police Corporal Rafi Beloria.
Isayang turnover of command ceremony ang naganap noong ika-21 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Camp Brigadier General Oscar M. Florendo, Parayan, San Fernando City, La Union, kung saan formal na tinanggap ni Police Brigadier General Dindo R. Reyes ang kanyang tungkulin bilang Regional Director ng Police Regional Office 1. Humalili si Police Brigadier General Dindo R. Reyes kay Police Brigadier General Lou F. Evangelista na naglingkod ng 1 taon at 6 na buwan sa parehong posisyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagtagumpay ang Police Regional Office 1 sa pagpapaigting ng kapayapaan, seguridad at mga makabulahang inisyatiba gaya ng Police Community Academy at modernisasyon ng kagamitan at pasilidad. Pinangunahan naman ni Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartatis Jr., Deputy Chief PNP for Administration ang seremonya bilang kinatawan ng hepe ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas na si Police General Nicolas de Torre III. Dumalo sa okasyon ang mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, buong puwersa ng PRO1 at mga panauhing nagbibigay suporta sa lokal na kapulisan. Sa kanyang talumpati, taus-pusong nagpasalamat si Police Brigadier General Dindo R. Reyes sa tiwalang ibinigay sa kanya ng pamunuan ng Philippine National Police. Ibinahagi rin niya ang kanyang malinaw na direktiba sa Police Regional Office 1. Ang ating pulis ay dapat maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Maging pulis tayo na iginagalang hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tiwala, aniya. Ipinahayag din niya ang buong suporta sa mga tagubilin ng Chief PNP at ang kanyang layunin na higit pang patatagin ang presensya ng pulisya sa mga komunidad ng Ilocos Region. Ang makabuluhang seremonya na ito ay nagpapakita ng matibay na paninindigan ng Philippine National Police sa patuloy na pagpapatupad ng epektibong serbisyong pampubliko at pagpapanatili ng kapayapaan sa buong rehiyon. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Rafi Viloria, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Pinasalamatan ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III ang buong hanay ng kapulisan sa ipinakitang suporta sa kanyang pamumuno sa isinagawang Monday flag raising ceremony ngayong umaga sa Camp Cram. At the outset, let me thank you all for the support that you've given me in the almost 1 month that I'm here as your Chief of the Philippine National Police. I'm very happy to note that based on the surveys, we are tracking positively in terms of compliance to the directives of the President, primarily on the police visibility and the police response. Palakpakan po natin ating mga sarili. Ibinahagi rin ni Chief PNP ang magandang feedback mula sa publiko, particular sa mga nasa frontline na nakakaranas ng tulong mula sa mga pulis. Gayunpaman, kanyang ikinabigla na marami pa rin sa mga kababayan ang hindi nakakaalam na muling paigting at inaayos ang 911 emergency hotline. I'm very happy for the feedback of our kababayan, especially those yung mga nasa frontline na nakakakuha ng tulong sa ating kapulisan. What I'm surprised is, marami ang hindi pa nakakaalam that we have effectively reorganized and recalibrated yung 911. Marami tayong mga kababayan hanggang ngayon hindi pala alam at hindi naniniwala na ang 911 ay gumagana. Please help me. Help me ipakita sa ating mga kababayan, i-advertise sa ating mga kababayan, ang pulis ay makukontak na through 911. Binigyang diin din niya na kahit walang load, maaaring gamitin ang 911 upang makatawag ng tulong kasabay ng pagpapakilala sa bagong mantra ng Pambansang Pulisya. Huwag niyo na kami hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating kami sa loob ng 5 minuto. Kahit na walang load, pwedeng magamit ang 911. Ang mensahe ni Police General Torre ay bahagi ng patuloy na kampanya ng PNP na palakasin ang tiwala ng publiko sa serbisyo, kahandaan at presensya ng kapulisan sa lahat ng oras.
Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Dala ng matibay na hangarin na talikuran ang armadong pakikibaka, pusang loob na sumuko sa mga otoridad ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa lalawigan ng Eastern Samar. Patuloy naman ang panawagan ng mga otoridad sa mga natitira pang kasapi ng rebeldeng grupo na magbalik loob sa pamahalaan at makiisa sa adhikain para sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Patrolwoman Camberley Flores sa report. Voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Macapagal, General MacArthur, Eastern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 2nd Eastern Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Provincial Intelligence Team Eastern Samar Provincial Intelligence Unit sa aktibong suporta ng Kasimbayanan at Advocacy Support Group. Isinuko rin ng nasabing surrendery ang isang unit caliber .38 revolver at 4 na bala. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong na bigas at grocery items mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustodiya ng 2nd Eastern Samar PMFC para sa facilitation ng kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Patuloy ang panawagan ng pambansang pulisya sa iba pang mga miyembro ng CTGs na iwaksi na ang maling ideolohiya at magbalik loob sa ating pamahalaan upang makasama ang pamilya, mamuhay ng payapa at patuloy na sumuporta sa mga programa ng ating gobyerno. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Flores. Samantala, nasa kote ang 3 bypass target sa isinagawang matagumpay na operasyon laban sa illegal na droga sa Cebu City, kung saan nasabat ang halos 700,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu mula sa mga suspect. Nakatutok dyan si Patrolwoman Judith Nicanor. Tatlong katao matapos itong mahulihan ng nasa halos 700,000 halaga ng hinihinalang shabu sa isang bypass operation na isinagawa ng mga operatiba ng Police Station 6 sa Tupa Street, Barangay Sawang, Calero, Cebu City nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Captain Giancarlo Reyes, Station Commander ng Police Station 6, Cebu City Police Office, ang suspect na si alias Makoy, 45 anyos, residente ng Villa Kalubihan, Barangay Basak, San Nicolas, Cebu City. Nahuli din ang kanyang mga kasamahan na sina Ramil, 39 anyos, at Maisel, 43 anyos na kapwa residente ng nabanggit na lugar. Bandang alas 3 Gs ng madaling araw nang ikinasa ang naturang operasyon na humantong sa pagkadakip ng 3 sospek. Nakuha mula sa kanilang pag-iingat ang 10 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na 100.89 grams at may tinatayang halaga na 686,052 pesos. Bypass money at purple pouch na ginamit bilang lagayan ng mga iligal na droga. Kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng mga suspect na kasulukuyang nakadetene sa nasabing tanggapan. Walang tigil ang mga kapulisan sa kanilang operasyon laban sa iligal na droga upang mapanagot ang mga individual na nasa likod ng mga iligal na gawain na ito. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Dalawang high-value individual ang naaresto ng mga otoridad sa ikinasang anti-illegal drug operation sa Zamboanga City at nagresulta sa pagkakasabat ng halos 800,000 pisong halaga ng marijuana. Ang matagumpay na operasyon ay resulta ng mas pinaigting na kampanya ng pambansang pulisya kontra iligal na droga. Alinsunod sa idinirekta ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III na palakasin ang mga operasyon upang maputol ang distribusyon ng ipinagbabawal na gamot sa buong bansa. Ang report mula kay Patrolwoman Joyce Abiog.
Dalawang individual sa sinagawang buy-bust operation ng mga tauhan ng Regional Drug Enforcement Unit 9, katuwang CIDG Zamboanga City Field Unit 904 MCR MFB 9, PDEA 9 Zamboanga City Office, 50 PP Special Action Company ng PP Special Battalion at Zamboanga City Police Station 7 sa Kilometer 6, Barangay Pasanangka, Zamboanga City. Ang matagumpay na operasyon ay nagresulta sa pagkakaresto ng dalawang suspect na kinilalang sina alias Lim, 19 na taong gulang, isang estudyante at residente ng San Jose Guso, Zamboanga City, at alias Arthur, 23 taong gulang, isang mekaniko at residente ng Luyahan, Zamboanga City. Nakumpiska mula sa mga suspect ang tinatayang 7 kilo ng hinihinalang marijuana na may kabuuang halaga ng humigit kumulang 840,000 pesos. Sa kasalukuyan, ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala na sa Regional Forensic Unit 9 para sa masusing pagsusuri, habang ang dalawang suspect ay nasa kustudiya na ng Zamboanga City Police Office para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Mula rito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joy Sabyog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa iyo, Patrolwoman Abyog. Samantala, dahil sa mabilis na pagresponde ng mga otoridad sa isang riding in tandem shooting incident, naaresto ang isang suspect habang nasawi naman ang kanyang kasamahan matapos manlaban sa mga responding polis at militar sa Cotabato City. Tunghayan ng ibang detalye mula sa report ni Patrolwoman Leonora Gawang. Isa ang nasawi habang isa pa ang naaresto sa mga suspect na sangkot sa riding and tandem shooting incident matapos ang naganap na engkwentro sa pagitan ng mga operatiba ng Cotabato City Police at Militar nito lamang ika-20 ng Hunyo taong kasalukuyan sa Doña Pilar Street, Poblacion 4, Cotabato City. Kinilala ang dalawang biktima ng pamamaril na sina alias Abdul, 41 na taong gulang at si alias Nino, 46 na taong gulang na kapwa residente ng Poblacion 4, Cotabato City at ang dalawa ay kasulukuyang nagpapagaling sa paggamutan. Samantala, kinilala naman ang naarestong suspek na si alias Homie, 24 na taong gulang, residente ng Purok 2, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ayon sa ulat, agad na rumesponde ang mga tauhan ng Marine Battalion Landing Team 5 at Cotabato City Police Office matapos makatanggap ng ulat ukol sa pamamaril sa nasabing lugar na nagresulta sa pagkakasugat ng dalawang biktima. Habang nagsasagawa ng follow-up operation, namataan ng mga otoridad ang dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo na tumutugma sa deskripsyon ng mga salarin. Nang tangkain silang pahintuin, agad umanong bumunot ng baril ang isa sa mga suspek na nauwi sa palitan ng putok. Napatay on the spot ang nasabing suspek habang ang kanyang kasamahan ay nagtangkang tumakas ngunit agad ding naaresto. Samantala, patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Cotabato City Police Office at mga kasandaluhan upang alamin ang motibo sa likod ng krimen at matukoy ang iba pang mga posibleng kasabwat ng mga suspek. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako si Patrolwoman Leonora Gawang, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Galang. Sa patuloy na anti-illegal drug operation ng PNP, hindi na nakapalagpa ang 3 drug suspect matapos mahuli sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Tagoloan, Misamis Oriental. Magbabalita dyan si Patrolwoman Riza Sahonia. Ila kabuk. Sara? Sara kabuk. Sige, arestado ang 3 drug suspects sa isinagawang joint buy-bust operation ng mga operatiba ng Taguluan Municipal Police Station, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Kinilala ni Police Major Renz Marion Serrano, officer in charge ng Taguluan Municipal Police Station, ang mga drug suspect na sina alias Dong, alias Obet at alias Ren, mga lalaki at residente ng nasabing lugar. 500 saja. Dia ibutan rin na. Sa ikinasang joint buy-bust operation na nagresulta sa kakakumpiska ng 9 na pakete ng hinihinalang shabu, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Ang mga suspect ay naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Northern Mindanao,
Ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Risa Sahonyo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sahonyo. At para sa huling balita, mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga operatiba ng pulisya mula sa isang drug suspect sa Butuan City. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Kay Francisco. Sa patuloy na kampanya kontra ilegal na droga, matagumpay na nagsagawa ng bypass operation ang Police Regional Office 13 na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang hinihinalang tulak na droga at pagkakasamsam ng mahigit 271,000 pesos ang halaga na hinihinalang shabu sa Barangay Limaha, Butuan City nito lamang Huwebes, Hunyo 19. Kinilala ni Police Regional Office 13 Director Police Brigadier General Christopher N. Abrahano ang naaras ng suspect na si alias Bray, 32 anyos at residente ng nasabing lugar at nakalista bilang street-level individual sa drug watch list. Naaresto ang suspect matapos makipagtransaksyon sa isang operatibang nagpanggap na buyer. Nasamsam mula sa operasyon ang 40 gramo na hinihinalang shabu, marked money at iba't ibang drug paraphernalia na isusumiti bilang ebidensya sa korte. Sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang suspect at kasalukuyang nasa kustodiya na ng Butuan City Police Station 2. Ayon kay Police Brigadier General Abrahano, ang tagumpay na ito ay patunay na mas pinaigting na kampanya upang maprotektahan ang ating mga komunidad at buwagin ang mga lokal na sindikato na droga sa rehiyon. Patuloy nating palalakasin ang ating mga operasyon sa tulong ng mas pinahusay na intelligence at pakikipagtulungan sa mamamayan. Mula rito sa rehiyon ng Caraga, ako ang Police News Network Correspondent, Patrolwoman Kay Francisco, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, gusto ko pong magpasalamat sa masusugid na nanonood ng Police News Report at syempre sa ating guest co-host, Mrs. Stephanie Ladignon, na lalaban actually sa Singapore nito pong July 1 to 16. So, hinihingi natin ng suporta ng lahat ng ating manonood para sa laban na ito ni Mrs. Stephanie para sa, syempre, sa bansang Pilipinas. At maaari rin po akong humingi ng suporta sa inyo sa pamamagitan ng pagboto sa amin online sa Miss Global Universe website. So doon po mapapakita niyo po yung pagsuporta sa akin at pangako ko po sa inyo na ilalaban natin ang buong Pilipinas. Pinapasalamatan at binabati ko rin po si Chief PNP Police General Nicolas Torre III, Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relation, PICA-G Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Marvin Joe Saro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP, General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansang balita. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli naming pinapaalala ang panawagan ni Chief PNP na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat sila ay nasa inyo ng mga telepono, just dial 911, darating sila sa loob ng 5 minuto. Ang 911 ay bukas 24/7. Maaring tawagan kahit walang load at handang tumugon sa anumang uri ng emergency. Ipagbigay alam sa inyong pamilya, kaibigan at komunidad. Sa panahon ng pangangailangan, 911 ang iyong katuwang. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, NUP Loreto Bonifacio Concepcion.
At ako naman po si Stephanie Ladignon, Miss Global Universe Philippines 2025, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.